We just get your reaction. Cavite Representative Kiko Barzaga is eyeing to file impeachment complaint against the President. Nakarating na po ba ito sa Presidente, ma'am? Makarating o hindi makarating, ito naman po ay trabaho po yan at saklaw po yan ng House of Representatives. But ma'am, before po itong plano niyang pag-file ng impeachment complaint, he's also calling for the President to resign because yung corruption daw po ay dito sa Malacanang nanggagaling. Ano pong masasabi ng palas? Mahirap po kasi magsalita ng walang ebidensya. Madaling magbintang, madaling magsabi kung ano-ano. Kung walang ebidensya, hindi dapat paniwalaan. Thank you, ma'am. Follow-up question from Ivan Mayrina, GMA7. Yusek, how does the palace or how does the president view these moves by Congressman Barzaga? He said he will file an impeachment. He called for people power to oust the president. He called for the president's resignation. While the congressman's ways may be unconventional, he is certainly getting a lot of attention. Is Malacanang paying attention? Sa panahon ngayon na marami pong ginagawa ang Pangulo, hindi po pinapansin ang mga ganyang klaseng usapin. Busy ang Pangulo sa pagtulong sa mga kababayan natin, maraming trabaho para maiangat pa ang Pilipinas, hindi para ibaba ang dignidad ng ating bansa. But again, is the president paying attention to Congressman Barzaga? Just a smile. Next question is from Katrina Domingo, ABS-CBN. Ma'am, do we already have an updated number kung ilan na po yung complaints or letters na na-submit sa Sumbong sa Pangulo website since it was open to the public? As of 9 o'clock today, 19,729 ang naitala po na complaint. At bukas po siguro mas magkakaroon po kami ng detalyadong report kung ano na po ang nangyayari at ano na po ang nasusolusyonan o ano na po yung nagkakaroon ng mga aksyon. Next question. Follow-up question, sorry. Mananatili, until when po mananatiling open yung Sumbong sa Pangulo? Until the end of the President's term, or will there be a sort of a cap to close the website and focus first on what has been reported? Tingnan po natin. Kasi kapag po naman wala nang report at natapos na at wala nang pumapasok, maaari na po siguro itong isara. Next question is from Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good afternoon. Yusek, reaction lang ng Malacanang o ni Pangulong Marcos sa first ever joint activity between Philippine and Japanese militaries sa ilalim po ng Reciprocal Access Agreement. Ongoing po ngayon ang Doshin Bayanihan 525. Ito ay isang combined exercise between the two countries. Ayon sa National Security Council, ang nasabing inaugural activity ay isang strategic milestone in the operationalization ng RAA. Reaction po, ma'am. Yan din po ang nais talaga po ng Pangulo. Magkaroon ng reaffirmation ng ating commitment sa stability, peace and cooperation dito po sa Indo-Pacific. At hindi lang po ito ang nagpapalakas ng depensa, kung hindi nagbibigay pa rin po ng karagdagang kaalaman at para po mas maagarang pagresponde, lalong-lalo na po pagka mayroon pong kalamidad na nangyayari sa atin. Ma'am, makatutulong din ba ito sa issue na kinakaharap ngayon ng Pilipinas regarding po sa West Philippine Sea, ang pagiging agresibo po ng China? Hindi ko po masasagot yan at i-defer ko na lang po yan sa DFA. Next question is from Let Narciso, DZRH. Good afternoon, Yusek. Ma'am, sa Kamara po, mayroong resolusyon na nagpapaimbestiga sa tinawag na haunted hospitals ng DOH. At sa Senado naman, ibinunyag ni Senator Gatchalian yung higit 10 billion pesos na naluging pondo daw sa gobyerno dahil sa overpricing ng farm-to-market roads ng DA. Isasama na po ba ito sa iniimbestigahan o iimbestigahan ng ICI? Kapag ka mo may mga dokumento, maaari naman po ito ibigay agad sa ICI para kung sino po yung mga concern ng mga tao dito at involved, ay maaari po agad maipatawag para magkaroon ng mas mabilis ang pag-iimbestiga. So, pwede po itong isabay doon sa ongoing investigation? Yes, opo. Lahat po naman ng infrastructure na questionable ay maaari pong isailalim po sa pag-iimbestiga ng ICI. Next question, Eden Santos, Net25. Yusek, sabi po ni Secretary Vince Dizon, meron ng 8,000 infra projects po yung naimbestigahan ng ahensya. May we know kung ang report po na ito ng DPWH ay naibahagi na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. knowing na parang mas marami po dun sa 5,000 plus na mga flood control projects ng admin po itong kanilang naimbestigahan na? Ang pag-iimbestiga naman po ay sa buong 10 years. So, according to Sec Vince, ay nasabi naman po niya ito sa Pangulo.
Thank you po. Next question, Evelyn Quiroz, Filipino Mirror. Good morning, Yusek. Nagiging abala po tayo sa pag-iimbestiga sa mga flood control projects. Pero may naging kautusan po ba ang Pangulo na tignan din po yung mga, kasi po meron pong mga iba pang departments na may mga infra projects like DOH, TND, and DepEd po yung mga classrooms. Meron po bang naging kautusan ng Pangulo na tignan din po ito? Kasi po yung mga contractor po ng flood control, sila rin po yung mga contractor sa mga ganitong projects. Kaya nga po ang ginawa pong independent commission ay patungkol po sa maanumalyang flood control projects and infrastructure. Ibig po sabihin, lahat po na maaaring i-report nila na may mga anomalya, maaari po itong imbestigahan. Yan po ang gusto ng Pangulo. Last question is from Tina Maralit, The Manila Times. Good afternoon, ma'am. Ma'am, earlier this week, Baguio City Mayor Benjamin Magalong pointed to you as the trigger for his resignation as special advisor to the ICI. In an interview, sabi niya, and I quote, "Kumbaga, parang wala akong karapatang mag-imbestiga." Ayun yung message doon sa inilabas ni Yusek Claire sa press con niya. Kumbaga, sinabihan ako na wala akong karapatang mag-imbestiga kasi special advisor ka. Tapos kung ano-ano pa ang sinabi sa akin. Your thoughts on this po? Sana po napanood niyang buo yung ating press briefing. Pero ito pong issue na to ay paulit-ulit na at nasagot ko na po, pero hindi ko alam bakit paulit-ulit pa rin at parang hindi po nagkakaroon ng katapusan ang issue na ito. But anyway, this will be my last time to answer these issues. Unang-una po, hindi ko po saklaw ang kanyang damdamin. Siya po ang voluntaryong nag-resign, hindi naman po siya pinagre-resign. Kung iyon po ang kanyang naging desisyon, hindi ko rin po saklaw ang kanyang pagdidesisyon. Sinabi po niya na wala daw siyang karapatang mag-imbestiga. Unang-una po, iba po kasi ang pag-presume at iba naman po yung naging pronouncement ng ating Pangulo. September 15, sinabi po ng Pangulo na siya po ay special advisor. Hinanapan po siya sa isang programa kung nasaan po ang kanyang mandato, ang papel patungkol po dito. Ang sinabi lamang po ni Mayor Magalong ay he just presumed that he is an investigator. Maaaring ganun ang mangyayari kung siya po ay nag-resign bilang mayor. Pero ang Pangulo na nga rin po nagsabi na pinili niya pong mag-stay at manatiling mayor ng Baguio City. So, kung kayo po ang magtatanong sa kanya, maaari po nating hanapin nasan nga po ba yung sinasabi nating papel na siya po ay nagtatalaga or tinalaga ng Pangulo na investigador. At sana po, maiwasan na po rin sana natin yung mga guessing game na nagbibigay ng intriga, lalong-lalo na sa aking naging trabaho. Ang aking naging pronouncement po dito noong September 26 na ang role ni Mayor Magalong ay ibibigay muna sa legal team. Yan po ay nanggaling sa Pangulo. Huwag po niyang bigyan ng intriga na mayroong nag-utos sa akin na ibang tao. Kaya sabi nga natin, iwasan natin ang kwentong walang ebidensya. Kung sino man yung sinasabi niyang yon, kung may alam siya kung sino nag-utos sa akin at hindi ang Pangulo, sa mga sinabi ko noong September 26, ipalitaw niya po. Dahil alam kong wala siyang mapapalitaw. Dahil yon ay walang katotohanan. So iwasan po natin ang mga intriga, lalong-lalo na kung tatamaan dito ang Pangulo. Ang Pangulo po ay sumusunod lamang sa batas. Hindi po natin pwedeng i-please lahat ang tao sa kagustuhan nila. Pero ang maaapektuhan naman po ay ang batas at ang pronouncement ng Pangulo. Sana matapos na po ang issue na ito dito at wala na po sanang paulit-ulit na issue na ganito. Salamat po. Salamat. Whole of government approach upang masigurado ang price stability